Hi there mga mare! Nandito na naman ako. At this time, flex ko na rin sa inyo kung gaano ako kabait. Char! Actually, nidili kami ng isda para sa mga street cat na malapit dito sa bahay namin. And mind nyo mga mare, hindi sila basta-basta ha. Kailangan may timing din ang pagkain nila ng fish. Can you imagine? Cat food nila sa umaga at gabi, pwede mo yung bigay sa kanya. Pero yung fish or chicken, pang lunch lang nila yan. Social, di ba? So, gasa muna natin yung fish para mawala yung dugo niya. Actually, hindi ko na yan tinatanggalan ng loob. Then, patiluan natin ng kaunti. Then, put in the designated pack na sishala. Actually, talagang para lang sa fish nila yung pan or kawali na yan yung ginagamit ko. Since lagi naman akong gumagawa ng food nila. So, hinihiwa ko din yan. Yung mga malalaki na fish, hinihiwa ko talaga yan ng kalakalahati. Kasi, para medyo madami-dami sila. So, next, sprinkle some salt, konti lang ha, to taste. And some spice. Kahit ano yung spices naman, pwede dyan. Konti lang naman. Optional yan, mga mare. Kahit ano lang pwedeng lagay dyan. Kahit nga wala, okay lang. Pero syempre, gusto ko ng konting taste para sa mga fellas natin sa labas. I also add some vinegar para di siya masira. Kasi, pipreserve ko yan sa freezer for at least a week. Lalo na pag madami-dumi ang lulutuin ko, you pour some oil. Just like you're cooking a delicious meal for your borders. Then, cover at isalang na natin siya. Hayaan lang hanggang sa kumulo for at least 10 minutes. Huwag tayong maligay ng tubig lalabas na yung natural na sabaw niyan ng mare. I-check din natin siya kung baka matuluan. Kung hindi naman, taklan mo lang ulit at saka na natin siya pupunin. So that's it. Set aside lang muna natin siya dyan for a while hanggang sa medyo lumamig. At pag medyo lumamig na, pwede mo na siyang hawakan. Tanggalin natin yung sabaw niya. Ganito ako magtanggal ng sabaw. Actually, mainit pa nga yan eh. Kaya lang, kaya ko na kasi naka-gloves naman ako. So, iset aside natin siya ulit hanggang sa medyo lumamig siya na kaya mo na siyang hawakan. So, pag kaya mo na siyang hawakan, kaya tayo ng aluminum oil kasi malamig na yan. So, ang aluminum oil, mag-place tayo dyan ng mga minsan 10, minsan 8, depende naman sa kung gaano kadami ang gusto mo. Kasi kung madaming pusa, minsan meron dyan sa labas, minsan dalawang packet yung nilalabas ko. Pag dalawa lang naman sila, isang packet lang. Kasya na yun sa kanila. Then, gawin ulit natin yan hanggang sa maubos naman yung fishing hindi sa kawali. Ganun din lang uli ang gagawin natin. So, ikaw nang bahala mag-divide, ikaw nang bahala kung gaano kadami yung gusto mo. So, last na to mga mare. So, yan. Ilalagay ko na yung last batch. Last batch ka dyan. Yeah. So, yun. Yan na. Umus na siya. So, ganito naman yung pagsasarap. Actually, sandali lang. Sinasarap ko siya ng ganyan. Kasi, minsan, yung nagtutubig kasi siya. Ayoko na pagbukas ko kasi magiging pa yung kamay natin. So, make sure na ganyan yung pagsasarap niya. No, aluminum foil. Gagawin lang natin yan lahat ganyan kasi para may tabi na natin siya sa freezer. And then after that, kumorder lang ako ng
lipstick. Yan, hinihugasan ko yan. Yung mga pagbumibili ako ng mga milk or kahit na binibili ko ng may plastic ng ganyan, tinatabi ko talaga. So, let's feed the borders. Since I only have 2 borders now, sampak lang ang nilabas ko kanina para palambutin. So, meet my borders. Is this Grandpa Ginger? Yan, yung naglalakad niyan. And the other one, the small one, is the youngster Ginger. I named them that way para naman cute. Kasi pareho lang naman ang kulay nila. So, pareho na lang Ginger. So, yun lang mga maring. Thank you for watching. Bye!